Chicksters, abangan nyo pala sa Facebook page natin. May i-announce kami. We're dropping something hot. Yes. So save the date. Sa October na yan. October 4. Ilagay nyo sa calendar nyo. October 4. October 4 na! Alam nyo ba mga Chicksters, napaka-espesyal ng episode natin ngayon. Kung ate ang tawag nyo sa amin, pues may kasama kaming kuya ngayon. Kuya ko. Kuya mo. Kuya nating lahat. Sino kaya to? Alamin natin. Hi, I'm Ate Ashley. I'm Ate Hershey. Ako po si Kuya Kim. And this is Chicks to Go! Go, 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 go! Grabe! Ang saya-saya. Sino kaya pinakapasaya ngayong araw na to? Itago natin sa pangalang Hershey Mary! Kuya Kim, alam niyo po ba yung Christmas gift sa akin ni Ashley? Ano yun? Nasa kahon. Tapos paglabas ko sa kahon, Andun ka. Sa loob ng kahon? Andun ka sa Oh my loob ng gosh. kahon. Ito nga yan. Kuya Kim. Oo. Tapos Ito yun. Ito yun, diba? Naalala mo, pinapirma namin sa'yo. Nung gumest ka sa amin sa TikTok Sa lang. TikTok lang, oo. Pinirmahan ko yan. Pero alam mo, hindi ko pa rin Hershey. Nalilibang pa rin ako at honored ako na crush mo ko. Talaga. Mahilig ka sa exotic, ano? Grabe yung exotic. Exotic. Kasi hindi naman Grabe ka naman di ma-exotic. Gongyo ka nga, diba? Paano naging exotic? nasi-speech na sa Ipaliwanag mo nga, ba't mo ba ako crush? Bakit ba? Uy, grabe! Harap-harapan na babasagin ang kanyang katahimikan. Hershey, bakit mo Hindi lang sa ako crush si Kuya makapaniwala. Hindi Kim? ako makapaniwala eh. Nasa gitna ka. Oo eh. Face to face. Ano na, sagutin. Wag, alam mo. No, in a scientific trivia kind of way, bakit mo ako crush? Bakit? Ayan na. Kaninong podcast ba to? Parang sa kanya. Sumagot ka. Ayusin mo. Wag. Chickster, si Poop nga pala. No. Don't change the topic. Bakit mo daw siya crush? No, kasi I grew up watching Kuya Kim. Ayun. Diba? So parang, yung nakaka-starstruck makita si Kuya Kim. Tapos, Kuya Kim kasi, you know a lot, ang tayo mong alam. Kaya nakakatuwa lang kapag yung tao, diba, sinishare nga yung knowledge niya to everyone. And what I appreciate about you, hindi kayong parang yung ivory tower ba yun? Yes, ano yun? Ano ba gusto mo sabihin? Hindi kita matulungan dyan, friend. Ano yun? Yung hindi siya ganun. Like, gusto niya, everyone, accessible yung knowledge to everyone. Of course naman. Dapat naman talaga, hindi ba? Correct. Alam ba ang salitang Hershey galing sa salitang chocolate na uso no? Makikinig sana ako sa, wow, may sinabi si Kuya Kim. But seriously, yung sinabi mo na I'm not up on my ivory tower, hindi naman dapat talaga. Correct. Knowledge should be accessible to everyone. And whenever someone watches you on television, kailangan meron silang takeaway. And my takeaway is pag nakinig ka kay Kuya Kim at nanood ka kay Kuya Kim, you get something. You learn something. You get inspired at least. At ganon. So, naging knowledge talaga yung equity ko from the very start, from the very first day that I came out on television. Ang galing. Hindi, Sorry. Chicksters, ito, hindi lang si Kuya Kim, parang pati yung buong family nila goals. Oo Si Miss naman. Felicia, si Eman. Lahat sila, di ba? May kanya-kanya silang mga... Grabe. Forte. Correct. Si Miss Felicia, di ba po parang nasa academic institution siya, ganyan. Well, yeah. Meron kami eskwela. She started school and she ran it for many years. We sold it already. Ito yung Chinese International School dito sa may BGC. Oh, wow. Yan, Kefeli yan. She ran that and she founded it with our partner. And then, yung Domo Escola. Yan. And then, she's also a lifetime learner, si Feli. Sa IS nag-aral yan. And then she studied college in UPenn, Wharton. Wow. And then, Grabe. pagkatapos ng many years of working, nag-aral na naman. She took her first master's
in public health sa Tufts University sa Boston. And now she's studying again. Grabe. Nutrition naman Ang sa sipag. Harvard. Grabe. Yun yung literal na beauty and brains. At mahilig garal. Mahilig talaga mag-aral. Tapos sobrang hot din ni Miss Felicia. Of As in, course. grabe. Si Emma, sobrang hot din Emma. hot Sobrang din. hot din. Kuya Kim, yung question ko lang po is, di ba, ang tagal nga na po married ni Miss Felicia. Ilang years na po, no? 24 years na. 1 year na lang. Silver na kami. Sana all. Yeah. So, sa 24 years, pareha po kayong matalino. As in, Ang talino namin ay magkaiba. Ang talino ni Feli, siya, academically smart. Ako hindi ako academically smart. I would say that I'm more street smart. Street smart. There. Street smart. So, si Or Feli multiple mataas ang IQ. intelligence. I would consider myself na mataas ang EQ. Pero si Feli, napatunayan ko, mataas naman ang kanyang AQ. Yung kanyang adversity quotient. Pagka merong problema, merong stress, hindi siya natitinag. Mas malakas yung AQ niya kaysa sa akin. May iba-ibang klase ng talino eh. eh yung sa atin, ewan ko sa'yo. LQ lang yung sa atin. LQ. Okay, so, Hindi, ano ka? FQ. Ano yung FQ? Funny quotient. I love it! I love Kinabahan ka, no? Kuya Kim, alam mo, ang dami mo talagang alam. Kaya, yun na nga, yung sabihin ko nga, Yes. pag nag-aaway, Guys, mainit sa studio, maghubod ako ng jacket. relax lang tayo. Umiinit. Okay lang ba Kuya nakaputi? Kim. Okay lang naman, no? Yeah. Mainit. Kuya Kim, pag nag-aaway po ba kayo or nag-LQ kayo ni Miss Felicia, Yeah. yung sagutan niyo po ba, ang dami mong alam. Sasabi niya sa'yo, ang dami mo alam. Dahil mo alam, Kuya Kim, masagot ko, dapat kayo rin. Ganun. Okay, so ang ating episode, perfect, dahil nga, alam naman natin na marami talagang alam si Kuya Kim. So meron tayong mga questions na itatanong sa kanya para malaman natin ang mga sagot sa ating katanungan. Correct. Yung pinakauna po, dito po kasi sa Chicks to Go, meron tayong mga walang kwenta series. So ang unang tanong po namin sa'yo, napaka-important po nito, philosophical, deep, and Uy! meaningful. Excited ako. We really have to Opo. to know. Of course, yeah. Ano po yung walang kwentang pet peeve nyo? Walang kwentang pet peeve ko. Ito. Sa mga nakikinig sa atin na mga kapwa nagbumotorsiklo, for the past about 12, 13 years, nakamotor ako every single day. Grabe. I decided to ride the motorcycle, rain or shine, dahil gusto ko. Passion Trip po ko talaga yan. siya, yes. Okay lang sa akin na yung mga kasama ko mga nagmumotor, na makilala ka, bumati ka. Pero ang marami, itong pinaka-pet peeve ko sa lahat, yung tatabi sa'yo habang umaandar kayo, maglalabas ng telepono sa selfie. Marami yan. Kasi most motorcycles ngayon, may mga telepono eh. Yes. Oo. May mga gumagawa niyan. Ayun ang pet peeve ko. Bakit kasi hindi safe? It's Hindi unsafe. Kasi It's like, focus ka pag sa ano pag dapat. sumagi yung motor niya sa akin, mamamatay kami dalawa. grabe may naman pamilya yung siya, may mamatay. Hindi pamilya pa ako. na aksidente. Patay ka. Pet peeve ko yan. Yan. Okay. So yung sa mga nagmamotor po, wala pong selfiehan pag umaandar. Sa traffic light, okay lang. Yes. Okay lang. Pag nakatigil tayo, okay lang. Pero pag umaandar, wala dapat. Ayan na, pwede ba kayo? Ako, hindi lang mga chicksters yung mga nagmamotor dyan. Oo. Happy ako na magkakasama tayo, nag-uusap tayo sa highway, sa mga kapwa nagmamotor, mga nagra-ride. Pero yun lang, pag umaandar, dapat safe tayong lahat. Safe kayo at safe ako. Yun. Okay, I love it. O dahil dyan, nasagot niya na yung walang kwentang pet peeve. Ano naman po ang iyong walang kwentang turn-on? Walang kwentang turn-on. Uy, meron akong foot Yung fetish. straight ng face eh. No? Ano yung walang kwentang turn on? Meron akong foot fetish. Nakatingin ako sa paa palagi. Sabay kayo, ha? Ay, kasi Pakita mo yung paa mo. pangit po ng paa ko. No, for some reason, Hindi nagpapapil. Kaya naka-close shoes. hindi, actually, yung sa akin wala yung wala yung pedicure. Minsan kasi pag rugged yung babae, medyo nakapaa palagi, medyo madumi yung paa, okay lang yan. Merong hugis ng paa na parang luya. Nakaganon? Oo, nakaganon. Nakaganon? Medyo medyo So, ayaw iba. mo- medyo iba. So, ayaw mo yun. Ano- Iba ano- dating sa akin. Ay, gusto kaya, nyo? ito ba? Ano yung- Gusto ko medyo maganda yung forma ng buto na may harmony. May Tapos, harmony yung importante yun. Paki-assess nga po kung harmonious yung paa ko. Harmonious ang paa mo. Thank you very Harmonious. much. Isa Okay. pa. Pwede na umuwi. Yung style ng pedicure. Yung style ng pedicure, napaka-importante niyan. Ano? What do you mean? Kasi Tanong- nung 1970s, nauso yung pedicure na patulis. Alam mo Ayoko yung parang manok. mukhang manok, mukhang agila. Kinabutan ako. Gusto ko medyo Kuko ng French. agila. Gusto mo French? Oh, French. Yung, ayan, ganyan. French ganyan tip- lang. Di, ano? Medyo kwadrado. Liquid hindi paper lang yun, eh. pinapanipis. Kasi pag yung paa pinapanipis mo, kinikilabutan ako. Kahit anong ganda ng mukha mo, anong ganda ng katawan mo, anong sexy ng personality mo, pag nakita kong kuko mo sa paa, parang agila, natatakot ako. Agila.
Guys, May kaya ganun. walang nalaman na may foot fetish si Kuya Kim. Pareho kami. Ako rin tinitignan ko yung Diba? paa. Ang mga Diba? lalaki meron din, tama, yung shape ng paa ng lalaki, Oo. I'm very like, Di ba, minsan maganda. madumi. Kasi Dapat- nakapaa palagi. Oo. Nasa Siargao, nasa El Nido. Yes. Madumi yung paa. Pero titignan mo yung hugis. At Oh, titignan exactly. mo. Yes. At yung style ng pedicure sa babae, importante. Huwag yung parang agila. Wag. hindi pwede yung Buti ginawa na ni lang. Amy. Hindi pwede yung ginawa ni Amy Buti sa'yo. na lang pala, naka-close shoes ako ngayon. Hindi mo alam kung naka-open shoes ka. Na-judge na pala ni Kuya Kim yung Nag-walk paa out mo. na si Kuya Uy, Kim. I can't do this anymore. Paa, mabilis. Ang alin? Isang tingin lang, alam ko na yan. Kasi jahit kasi. Same! Diba? Same! Same! I Diba? know, guys, oh my God, I'm not alone. I am not Kasi alone. jahit titigan eh. Pag tinitigan mo, halata eh. Pero, kita ko na yan. Alam ko na yan. Ganyan din ako, matanglawin din ako sa kiligili. Yung mga biglang pag yung gumanon, tas, di ba? Parang ganun din sa paa. Okay, thank you very much for answering. Ano mo sasabi mo to, Hershey? Pero it's a Parang harmless fetish eh. Foot pinagpapawisan ka fetish. dyan. It's harmless. It's just a feet eh. Yeah. Okay. Oo. Wait. Ano naman po ang inyong... Huwag mo pinupo. Crush mo ako, tapos pinupo mo ako. Alam po. Nakakailang ka maging crush, nakakaasar ka. Yung parang, alam mo yun, ang hirap mo maging crush. Yung, crush mo ako. Ang hirap kasama nito. Buti na lang. Pinupo ako eh. Buti na lang barkada tayo, kuya. Pinupo Hindi ako ko kaya eh. pag kinagilin ako. Pero siya mo ako papuin. Ito ata yung podcast episode na pinakatahimik ka. Oo nga eh. Alam mo, yung word count mo ha, baka gusto mong i-avail today. Ano yung itatanong? Ano po yung inyong walang kwentang landi tip? Landitip. Pinakawalang kwentang landitip. Grabe, first Pagka merong kausap ka Okay. na lalaki, Okay. ang gustong-gusto ng lalaki, ina-acknowledge yung niya, pagiging, you have to be parang appreciative. Oh, And- galing mo naman. Not condescending ha. Kasi merong appreciative na condescending. Halata. Dapat Okay. hindi halata. How? Example. You're looking good today. You're so fit ha. What's your, you came from the gym, ganyan, swabe lang. Nasa episode That's natin. Dapat nonchalant lang yung pagkakaano. Nag-usap tayo. That's such a good answer. That's so intelligent ha. Ayun. Swabe lang. Sabi lang. Sabi lang. Dapat very casual lang. Hindi Casual, yung parang... ibabagsak mo lang. Hindi yung ididiin mo. Oo, tama. Pag diniin tama. mo, alam mo, binobola ka na eh. Oo. Mata-turn off na yung lalaki nun. Ito nag-flow We lang. have to be Ito yung parang acknowledged. binato mo lang. We have to be acknowledged. And when we're in a relationship already, we like to be thanked. Thank okay. you. Thank you Appreciation. to a man has the same impact as I love you to a woman. Di ba you want to hear I love you? Kahit na magsabi ako ng I love you sa'yo ng 10 beses, 20 beses, hindi ka magsasawa, di ba? Yeah. Ang impact ng thank you sa lalaki is the same impact as I love you to a woman. Oh, mag-thank you tayo. Thank you. 1, 2, 3. Thank you, Kuya Kim. Tingin Thank ka sa you. camera. Yan, 1, 2, 3. Thank you, Kuya Kim. Ay, Hindi na makapag-connect. Thank you. Okay, sa lahat ng mga lalaki dyan, thank you. Thank you. Thank you. Okay, now, see, we're learning. We're learning. And that's why, bakit naman, teka lang, ba't para naman magbababay na tayo kay Kuya Kim. Ba't dyan? Oo nga. Lagyan nyo ka ng kandila. Lagyan nyo ng kandila. Kuya Kim, may question ako. Marami tayong mga questions galing sa Chicksters. Isa na Tignan doon mo yung... yung forma niyan, parang lagyan mo ng abo. Kuya Kim, may tanong ako. Nakapag-thirst trap ka na ba ever? Ano yun? Teka, Isn't that a thirst trap? Joke lang. That's a Gen Z term eh. What is a thirst trap? Can you Thirst explain it to trap me? is when you take a photo na Yeah. parang yung intention mo is magpa-yummy sa social naman. media. So parang hindi siya intentional. It's more like this is just me. It just so happens that people might think na it's a thirst trap when it's not. It's just a photo. I don't think of it as a thirst trap. I think that we work hard for it. Might as well inspire people to do the same. Inspiration! Yeah, because number one, I am not young. I'm old. In 2 years, I'll have a senior citizen ID already. I'm already 58. Oh, wow. Yeah, but to be able to look like this and work out hard at this age and to show it off will inspire a lot of people also to work out. If a 58-year-old man can do it,
a 20-year-old guy fresh from college can do it also, or a woman, di ba? So, ang takeaway ko dito is, pag nag-thirst trap tayo, it's not a thirst trap, it's an inspirational post. You should be inspired, guys. You're welcome. Huwag kayong ma-turn on, ma-inspire po kayo. Can I just say, Kuya Kim, na marami kang na-inspire na chicksters dun sa isang video mo na nag-weather report ka na nakatopless habang umuulan. Lahat sila tinag si Hershey. Wait lang, mananawagan. Gusto ko lang pong manawagan. Parang, chicksters, every single day, minimension ako sa mga post ni Kuya Kim pag nag-fit check siya. Oo, pag lahat. nakatopless siya. Ba't ba nagsimula yan? Nakakahiya. Saan ba nagsimula yan? Doon sa Hear Me Out Cake yan, di ba? Yes. Oo, doon nagsimula lahat po But yun. what an honor naman ako napili mo doon sa Hear Me Out Cake mo, ha? Salamat naman. Alam mo, appreciation episode talaga to para kay Kuya Kim eh. So wait lang, ano na yung ibang mga tanong ng chicksters? Ikaw, alam mo na, nadidistract tong si Hershey eh. Anong ibang tanong ng ating chicksters? Okay, Na so... mga sila yung mga lagi nagpo-post niya. Kaya lagi kaming updated sa'yo sa lahat ng topless photos and videos mo. Uy, teka, ikukwento ko Kami nagka-quality control. Yung topless report ko, ikukwento ko lang ha. Although it was picked up by GMA News, hindi yung GMA News report. Kasi may mga bashers din sinasabi, ano ba klase yung GMA News naman? Walang sense of decency, hindi nyo malang pinagdamit yung reporter nyo. That's not true. Because, number one, although the report that I was giving was factual, sa bahay ko lang yun. Yeah. Galing sa TikTok ko yun eh. Pero pinick up ng news kasi because it was trending. Yeah. Galing sa Instagram ko. But it's not when GMA News fields out reporters, they make sure that the reporters are decent. Although it's also decent to be bathing in the rain, topless. Pero it's not done kasi. Yun. Okay. Pero galing kasi yun sa social media ko eh. Okay, may tanong po ako. Di ba sa church, di ba sabi niyo, ang buhay ay weather lang. How did you come up with that? Oo nga, bakit yun yung tagline? Alam mo ba, ang buhay ay weather lang. Pinasikat yan ni Erap. Nung panahon na sa politika ng presidente si Erap at tinatanong siya tungkol sa mga political parties, sinasabi niya, ganyan ang politika ay weather lang. Ibig sabihin, panapanahon yan. Lahat ng mga politiko merong season. Ngunit ang una pang nagpasikat niya na hindi si Erap. Doon sa comedy serye na abangan ng susunod na kabanata, merong Congressman Manik Manaog na si Leo Martinez. Si Leo Martinez, siya nag-umpisa niyan. Ang buhay ay weather lang. Siya nag-invento yung term na yan. Okay. At dyan pinick up ng ABS-CBN News yung ang buhay ay weather lang. Although napakababaw, malalim ang kahulugan yan. Yeah. Ibig sabihin, the weather is so unpredictable. Yes. Life is also unpredictable. Seasons of To life. everything, there's a season. To everything, there's a time. Ang buhay ay weather lang. Ang ganda. And with that being said, Kuya Kim, ito ang galing kasi paano mo nare-retain lahat ng information sa ulo mo? Like, alam mo yung Grabe yung capacity, year, no? alam mo yung mga names. And ito, hindi prepared si Kuya Kim dito ha. As in, impromptu lahat to. Tapos alam nga yung mga facts. Well, I've been doing this for the past 21 years already. And I do it every day. Sanay And na. just to be able to retain 20% of the 21 years is already sizable. But kahit assuming na hindi ko masagot ang tatanong mo sa akin, I'm sure may mabibigay pa rin ako information sa'yo. Subukan mo. Okay. Dahil dyan. So sabi mo nga, ang buhay parang weather lang. Ano yung season in your life? Yan yung tanong ng chickster natin na si Charity Grace Pastlanida. What is your favorite weather or season in your life? Favorite or unforgettable? My most unforgettable weather in my life, season in my life, was when my firstborn was born. Before Jose was born, I felt that I was immortal, that I would live forever. I was young. Ano nga yun eh? I was already 35, yet in my mind, parang fresh out of college na ako. Okay. I was partying, I was free, easygoing. When Jose was born, that day in the hospital, I realized that I'm a father. Then I realized that I'm an adult. At habang tumatanda si Jose, may hallmark na ako. Okay. Alam ko, 10 na si Jose. Plus 10 years in my life. Plus 10 years in my life. Now, my son is already turning 23. 23. 23. Okay. So, Carbon copy mo nga yun, si Jose. He's also a triathlete. Wow. But Galing. one of my joyous moments in my life was when I was in the hospital. Feli gave birth to Jose. I held Jose in my hands. And I said, I have a son. Aww. I have a son too. And his name is Charlie Poop.
Oh, ay, ang ganda naman, Ang no? ganda naman, nakakaiyak naman. Oh, diba? Sobrang lalim ng tanong natin Oo. na yun. Palalayimin pa natin. Ano yung next question? Kuya Kim, may trivia po ba kayo about sa mga manok na pwedeng gamitin pang ligaw? Aba, pwede. Ay, marami. Alam niyo ba na ang manok ay tumitilaok? At ano ba, kung lalagyan mo ng salita ang mga tilaok na manok, tiktilaok. Ang sasabihin ng manok ay, nandito ako, napakagwapo ko, I'm available, teritoryo ko to. It's a way of the rooster asserting its territory and telling all the female roosters, all the hens, that I'm here, I'm ready for you. Yun. Kung lalagyan mo ng Nakapag-usap titik- kayo? Hindi Science yan. I'm serious, ha? Yeah. Yung tilaok ng manok, Yun. nandito ako. Ah. Lahat ng mga chicks dyan. Eto ako. Ready ako para sa inyo. At poprotektahan ko kayo. Yun. I love it. So they get allured sa mga Sa mga tilaok. tilaok. Yeah. Kasi yung peacock, di ba? Yung buntot. Sa peacock naman, yung mga peahen at peacock, no? Ang tawag sa kanila peafowl. Peafowl is neutral. Peahen pagka babae, peacock pagka lalaki. Yung mga makukulay, yun ang mga peacock. Yung mga buntot nila ginagawa nilang fan. Kung lalagyan mo ng mga salita, yung pag gano'n ng mga buntot nila, ang sinasabi nila, nandito ko. I'm so handsome. Come approach me. Ganon. Yung mga peahen naman, not to put women down. Thirst trap. Inspirational post. Ang mga peahen, drab looking, kulay brown lang. Walang masyadong garbo. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nangitlog sila, dapat naka-camouflage sila at nakatago sila sa mga sulok ng mga damuhan para hindi sila makita ng predator. Yun. May ganun pala. So ano po yung application nyo nun sa mga chiksilog, mga male listeners natin ngayon na nakikinig? Ano yung tip nyo pang ligaw? Okay, sa mga Chiksilogs. ang tawag mga Chiksilog kasi mga lalaki. Chiksilog. Pag babae, chickster. Sa mga chiksilog dyan, importante na manamit tayo ng mahusay, dapat fit tayo, dapat isang tingin pa lamang na mga nililigawan natin, gusto nila yung makikita nila. Ngunit, pareho ng mga peacock, ang peacock bagamat magarbo, they're ready to die for their mate. Dapat, so grabe naman yun. Ang lalim. Sasabong yan. Pagtatanggol niya ng mga pihen. Dapat ganun din tayo. Bagamat napakagwapo natin, napakagarbo natin, we're ready to give up our life for our loved one. Meron akong follow-up question. Dahil andito na tayo sa usapang manok. Ang tanong po ni Mary Rose Ramos Capistrano, ano pong breed ng manok ang pwedeng gamitin sa sabong napapaldo? Ang breed ng manok na papaldo sa sabong na anytime pwede at papaldo palagi, ang kanyang scientific name ay Congressmanus Deanus. Kasi yun yung congressman na nagdi-deny. Congressmanus Deanus. Yun. Okay, hanapin yung breed na yun. Ewan ko sa inyo, saan yung mahanap yun. Alam mo, Kuya Kim, pwede kayong sumali sa mga pageant, no? Kasi handa kayo sa pageant? mga Q&A. Witty din eh. Hindi, pero sa mga pageant naman, kailangan napakagwapo mo. Hindi mo ako ganun kagwapo or she. Sakto lang ako. Ganun. Hindi. Totoo ah. The beauty is in the eye of, eye of the behold. Ano? Beauty is in the eye of the beholder. Okay, yun yan. So, ito. Ang dami kasing entry nitong si Mary Rose. Sasabunutan ko na tong chickster na to. Kung magkakaroon po kayo ng superpowers pero may defect, ano po yun? Example, invisible pero half lang ng katawan. Galing po ito sa aming Facebook page. Paging. Yung kaharap mo, crush pa, pero nabarong ka. Nawawala na siya. Chicks to go, chikahan. So ano pong May superpower? kakayahan lumipad. Pero kalahating katawan lang. manananggal. Yun. Yung ilalim lang ang lumilipad. Yung ilalim lang. Pero yung bottom half lang yung lumilipad. Oo. Kasi nga, May manananggal na yung tumatakbo sa taas. may foot fetish siya. Dahil may foot fetish. Tama. Sumasabuan si Kuya Kim sa class. Parang, ay, si Kuya Kim tumatakbo na naman, no? Saka para pwede kong panoorin kung saan ako pupunta. Nandun lang ako. Pinapanood ko pa ako Tari, gumagano. ginawa mong drone yung legs mo. Diba? Ang ganda. First time ko marinig yun. Pwede. Ganda. Kuya, eto na lang. Kinakabahan ako sa mga tanong nyo. Ano ba yan? Hindi, ito, madali lang to. Oh. Kung bibigyan po kayo ng chance maging president, ano po ang unang kakainin nyo and why? Ah. Ay nako, Mary Rose.
Valedictorian natin tong si Mary Rose. Ang daming sinend na question. Alam mo So kung naging presidente ka, ano Kung una mo ako ang kakainin? magiging pangulo ng presidente, ang una kong kakainin ko ang aking mga salita. Diba? Kasi I'm sure, kung para lang manalo ko, mangangako ko ng kung ano-ano eh. Para lang manalo. Hindi ko naman tutuparin yun kasi kadalasan ng mga pangako ng mga nagiging presidente hindi naman tutupad. So kakainin ko yung mga salita ko. Ay, ang lalim naman. Sasabihin ko, guys, lahat ng mga sinabi ko nung kampanya, bola lang yun para manalo ko. Pasensya na kayo. Grabe. Lalo kang iboboto pag ginawa diba? mo yun. Pero okay, ito, real talk na. Nagkaroon ba ever in your time in your life na naisip mong maging politician? Ano ka ba? Galing ako dyan. Totoo? Galing ako dyan. Before I got into television, I was a politician. Really? I was a one-term barangay chairman and then I was a city councilor of the City of Manila from 1995 to 2004. Oh, ang tagal na pala. I was a city councilor of the City of Manila. And the reason why I'm in politics is because initially for exposure, because I wanted to be mayor of Manila. Yun ang storya niyan. My My dad, hindi natuloy. ang tatay ko was mayor of Manila back in 2004. And then, tapos na ang tatay ko, gagraduate na. Kilala niyo kasi yung daddy ko, di ba? Maynila. Yes. Yeah, yun Hawaiian polo. Hawaiian polo. He was mayor of Manila at that time. Wala nang papalit, ako nang papalit. So sabi ko, naku, paano ko from councilor, tatakbo ko ng mayor, medyo mabigat. Like any politician, naghanap ako ng paraan para magkaroon ng exposure, nakahanap ako. Nakapasok ako sa isang morning show sa ABS-CBN. Okay. And then, nagtuloy-tuloy, gumanda. Until a time came when I had to decide. Namatay si Ka-Ernie Baron. Okay. And then I had to decide whether to go for television, which is my passion, which is my first love, or politics, which is my duty to my family. And I chose television. That's the very reason why I'm on television. It's been 21 years. I said goodbye to politics for good, and I intend to be your Kuya Kim for good as well until I die. Oh, no. Galing. So, Actually, may... passion. Natutuwa ako kay her. Sobrang awkward na ngayon. Kuya Kim, hindi talaga ako ganito. Magaling ako, promise. Magaling ka naman ngayon. Hershey, magaling ka naman ngayon. Kuya Kim, may trickster po nagtanong, bakit Kuya Kim, hindi Uncle Kim, Kim, Tito bakit Kim, Tito Kim? May Daddy storya yan. Kim? Ayan na. Back in 2004, my very first break on television was a morning show sa ABS-CBN called Magandang Umaga Bayan. Yes. Ang kasama ko doon was Julius, Tintin, Erwin Tulfo. Ang tawagan ng lahat ng lalaki doon was Kuya. Kuya Julius, Kuya okay. Erwin, Kuya Kim, lahat kami kuya. Lahat ng babae ate. Ayun na nga. Tapos ate. after 2 years, nag-reformat yung show. Nawala ang marami. Naiwan ako. Nasanay silang Kuya Kim, na-retain. dumikit ang Kuya Kim. Kuya Although Kim, iba ng yes. tawag dun sa iba. Yeah. Nandun na si Bayani Agbayani, Ryan Agoncillo. Anong tawagin mo Kuya Bayani o Kuya Ryan? Yeah. Ryan at Bayani ang pangalan. And then, tapos nag-reformat ulit, third reformat, naging Umagang Kay Ganda. Si Edu Manzano, Pinky, ang tawag, Edu, Pinky, naging Kuya, dumikit yung Kuya sa akin. And wala na yung morning show, naging Kuya Kim na. Pero again, how fortunate na matawag na Kuya. Yeah. Di ba, Kuya is a term of respect. Ang matawag ka ng Yes. Kuya, na kahit na mga lola at lolo, tinatawag kang Kuya, isang malaking karangalan that it stuck to me even up to now. Ang galing nga eh. At saka ang ganda kasi nag-alliterate. KK, Kuya Kim. Kuya Kim, di ba? Oo, nagpa-flow. KK. Meron tayong tanong. Kuya Kim kasi may episode kami dito sa Chicks to Go na fans kami ng PBB dati. Dati pa. Tapos sa sobrang fangirl ko, gumawa ako ng cartolina na may abbreviation ni Sam Milby. Okay. Super amazing man. Ginawa mo yan nung panahon ni Sam Maybe. Ay, galing. So, naging love language siya ng mga chicksters. Gumagawa kami ng abbreviation sa isa't isa. Sabi ni Emil, Kung gagawa ng abbreviation, ang first name mo, ano ang ibig sabihin ng KIM? Ay, nakakatawa. When I was in politics, meron akong poster. Ito na. KIM, Kabatang Inyong Maasahan. Wow! Yun ang poster ko. Grabe, kabog. yung maaasahan. Kabatang Inyong Maasahan. Sorry. Walang kwenta yung super amazing man mo. Bye! Tapon, super amazing man. Bang! Tapon. Grabe. Alam, grabe ka Kuya Kim ha. Sobrang walang kwenta ng mga tanong natin pero ang galing mo sumagot. Wow. Naisip mo yun? Hindi, kung ikaw, dahil
love language mo ang abbreviation? Ano ang KIM? Keep investigating and inspiring more. Kim! Kim! Kuya Kim! Kuya Kim! Pero alam mo, Hershey, ang pangalan mo talagang I would say, yan ang sukdulan ng pagiging feminine kababaihan. Hershey. Her na nga. Oh, bakit? Her ka na, she ka pa. Oo, diba? Diba? Yeah. Babaeng Hershey. Babaeng Diba? marangal. Si Ashley naman, isa kang matibay. Matibay. Tsaka kahit anong mangyari, nandyan ka palagi. Kasi Ash. Abo, ganun. Kala ko kung ano naman. Ang ganda na sana doon sa kanya sa Hindi, kasi abo. astig ka. Astig. Galing. Uy, Hershey, gusto mo marinig yung Ashley story ko? Una ko nakilala si Ashley during the pandemic. Kaya ang laki ng impact sa akin ni Ashley eh. I met her for the first time during the pandemic. This was the birthday party of Carlo Nogales. Okay. So kinuha kami as host. Akong male host, si Ashley ang female host. Yung party, it was an online party kasi online ba nun eh? Yung mga, inuman? Inuman. Diba? Inuman. Inuman. Iinuman. Tama, Inuman. inuman. It was 3 hours. So, naglabas kami. Nagsabi ni Carlo, birthday niya guys, bring out your drinks and then let's start drinking. So, shot si Carlo eh. Yung mga iba, yung mga guests, daming guests eh, mga 100 guests, puro virtual lahat. Naglabas ng champagne. Naglabas ng white wine. Nilabas ko Bordeaux, red wine. Nasa nasa wine glass pa. Wine glass. Cheers! Si Ashley, ano mo nilabas? Red Horse. Sino ba tong babaeng to? Naintrinig ako. Ganda. Sino ba tong babaeng to? Ang pangalan niya Petra Mahalimuya. Sabi ko, naka-Red Horse. Sabi ko, hindi, lang to. For show lang to, nagpapatawa. 3 oras yung show. Ininom. Red Horse na lang. Yung matatapos na yung show, lasing. Halatang lasing. Pulang-pula. Sabi ko, nalasing yung Petra. Sinipa na ng kabayo. No shame. That was the first time I met you eh, di ba? What a beautiful first impression. And see, Diba? that's your favorite story to tell. Pero ngayon, naging magkaibigan na tayo. Exactly. Si Ashley po, kasama ko po yung tumakbo every Sunday. Mabilis po tumakbo yan. Thank you. Horse. Asang horse. That powered by Red Horse. Okay, Red Horse ba naman? Nakakaloka kayo. Sarot. Diba? Pero promise, lagi yung kinukwento. Aliw na aliw siya sa akin. Nakakainukwento na yan. Nakakaloka yung Red Horse. Isa sa mga stock na kwento ko sa iyo, Ashley. Ano namang reaction na rin? Sabi, okay lang, branding naman ni Ashley. Ito, grabe, we're learning so much about Kuya Kim. So sabi po ng ating chickster na si Cheska Talamayan, Kuya Kim, what is the biggest misconception people have about you? The biggest misconception they have about Kuya Kim is perfect. That if you ask me anything, I have a reply to everything and I answer correctly. That's not true. I'm human. I make mistakes. That's the biggest misconception, that Kuya Kim is not allowed to make a mistake. It also puts a lot of pressure on me. Definitely. To be correct all the time. Yeah. But I make mistakes. Siyempre, tao tayo, no? But I do my best not to. And I do my homework. I study a lot. So when you ask me something, at least I have something to tell you. Kahit pa paano May prepared. nangyari na po ba na may umere na episode or content na mali yung information? Meron. So paano yun? Meron. Nakwento ko to sa isang podcast last week eh. Di bali ko kwento ko na rin ulit ngayon. Sorry naman. Depende na kung sino yung episode na mauna. Ano na lang, yung shorter version na lang yung sa amin. Summarize. It was a game show. Okay. With Edo Manzano, 1 versus 100. Okay. Nandun ako, sumasagot ako ng mga questions, multiple choice, pero merong 100 guests and they're all hecklers. Hinihekel ka. It's a franchise 1 versus 100. Wala lang, ginaganyan ka. Tinanong ako, what is the biggest fish in the world? Whale? Tama na, mali ka, yari ka. Yun ang sagot ko. Kasi the whale or the blue whale is the biggest marine animal in the world. Mammal siya, diba? It's the butanding. The whale shark. Whale Pareho shark. merong whale, nakakalito, di ba? Sinagot ko, whale. Tapos bali pa. Pagsagot ko, confident ako. Yung pala, mali. Hindi ko, ilang taon ako nabash nun. Because the biggest fish, hindi mo nasagot. Dapat Kuya Kim ka. Grabe naman. Diba? Ang Because okay naman. Kuya Kim is expected to be perfect all the time. Yeah. And I'm not perfect. I make mistakes. Yeah. So, ngayon po ba pag nakakita ka ng whale, may flashbacks? May PTSD ka na. Oh, talaga? Nanginginig ako. Hindi na kaya. Pinagpapawisan ako ng malamig. Oh.
Hindi. So, kailangan guys, Wala nag-therapy namang siya ganon. for that dahil sa butanding, buisit kayo. Walang ganon. No, it's all par for the course. It's all par for the course. I make mistakes. I take it. So as much as possible, I would not like to make a mistake, especially on air, because I'm seen as one who can answer everything perfectly. At yung important dyan na yun ng fact-checking. It's Ngayon, really important. Yeah. yeah. So, anong last question natin? Last na? Tapos na? Ay, gusto mo pa ba? O sige, meron pa naman eh. O ito, may iba naman tayo. What are your, tinatanong ni Adventurous Beat 105, what are your thoughts on couples that don't plan to have kids? To each his own. But they're missing out on such a big part of life and the fulfillment that kids give. Okay, it's your choice. You can make that choice not to have kids. Pero I'm telling you, you should have kids because it's so beautiful to live with kids and for kids. Paano daw yung mga tao na hindi financially stable to have kids? Pagka nagkaanak ka, you will become financially stable. You know, before I got married, I said, I'm not going to get married because I'm not stable yet. Kulang pa yung ipon ko eh. But I jumped the gun, I bit the bullet and I got married right away. And then, it turned out to be, mas masipag pala ako, mas may abilidad pala ako, mas nakakadiskarte ako because I had motivation to start a family. There you and go. then, nanganak na si Feli, magastos ito. And then I realized, mas masarap magtrabaho eh. Kasi I'm inspired by my kids. Therefore, I became more productive. I became wealthier. Because may motive ako, yung anak ko. Masarap na motive ang anak. Speaking of being a dad, di ba girl dad si Kuya Yes. Kim, you have Eman. Eman, yeah. Ano po yung mabibigay yung tips sa ating mga chicksologs na paano ba Chicksters. manligaw? Chicksologs para sorry. Chicksologs, Para? manligaw? Paano manligaw? Oo, sa isang babae coming from a girl dad. Ganito yan. Si Eman nagkaroon ng boyfriend. Nung una, medyo andap ako eh. Ano po? Medyo naiilang ako. Kasi it's natural for dad, it's instinctive for dad not to like yung mga manliligaw ng anak ko. Di ba? So, ang unang ginawa ng manliligaw, Amerikano to eh. He was nagriring yung telepono ko. Naku, may picture pa. Patay ka. Patay ka, Eman. May picture. May evidence. Amerikano. He's actually he's the fastest speed climber in the world. He holds the world record for speed climbing. He's the first human being to climb 50 feet in about 4 seconds. In 4 seconds. May pagkaakit bahay tong afam na to. Pati Okay. ba naman mga manliligaw ng mga anak ni Kuya Kim? Walang High biro. achiever? Pero, walang biro. Nakaka-pressure Hindi naman. ko ikukwento ko sa inyo. Magandang makwento ko sa inyo. Okay. First time ko kukwento sa inyo ito na sa on air. No? Wow, okay. Alam naman kasi ng online world to dahil yung TikTok world, alam ko sino yung naging boyfriend ni Eman eh. Anyway, he came to the Philippines to visit Eman. Wow. Hindi ko pinapalatang fanboy ako dahil nanliligaw sa anak ko eh. Oo, syempre. Tapos, Tatay- world record holder. Fastest human being to climb a wall. astig. Team America. Wow. Team USA ito. Tapos nakita ko, gwapo pa. Nung dumating sa bahay, may dalang mga regalo. Ang regalo niya dahil nag-stop over sa Saudi Arabia, may dalang mga dates, mga Saudi Arabia dates. Binigay sa akin, ganyan. Lumambot ang puso ko. Gusto ko na siya bigla. So kung manliligaw kayo, ligawan niyo yung tatay. There you go. Huwag kayong re-recta dun sa anak. Oo. Pag nandun kayo sa tahanan o sa bahay nung nililigawan nyo, hindi lang bahay ng nililigawan nyo yun eh. Bahay ng pamilya at Exactly. ang padre de pamilya, yung tatay. Regalo. Kung may rose ka para dun sa nililigawan mo, bigyan mo na maliit na something yung tatay. Maaring Yung magulang. tarayang ka niyan. Maaring, pero in his heart, gusto ko to. May pogi points yun. Oo, naku, sobra. Kayo po, Okay. paano kayo nanligaw kay Miss Felicia? Ay, naku, ano yan? Whirlwind yan. That was love at first sight. Sinundo ko si Feli. She was going to leave already for London for good. Oh. Sinabi sa akin ng kaibigan ko, nakilala siya, you have to meet this girl. You like this girl. She's beautiful, she's smart, she's established. Sabi ko, talaga? Okay. Naka-Vespa ako. Wow. Since the 90s, nakamotor na ako eh. Grabe. I was on my vintage Vespa. I was in my shawarma restaurant in Malate. Shisha pipe ako doon sa Sarap. shawarma stock May center. shisha pa. Sarap. Diretso ako sa Makati. The name of the restaurant was Azuro Restaurant sa sa Glorieta. Yung Vespa ko, vintage. Guwapings. Tapos ang forma ko, vintage siya na magdamit nun eh. Naka-vintage clothes ako nun. OOTD na siya nun. Okay. Pagparada ng Vespa, pagbukas ng pinto, nakita ko,
Felicia Hong, I know this woman. Kasi she was always a cover of magazines then eh. Wow. Parang women to watch out for, Grabe. successful women. So, it's her. Goals. So, I sat on her table, I was introduced. Within 10 minutes of the conversation, tinanong ko kagad, do you believe in love at first sight? Wow! Agad! Kuya Kim, pasok! Agad! At ang sagot niya, without batting an eyelash, sabi ng misis ko sa akin, I do. Oh, I do na kagad. Oh. Agad. I na-pronounce yung husband and wife. Hindi pa doon. Sabi ko, I'm on a scooter tonight. I'm on a Vespa tonight. Would you like to go around town with me on my scooter? Wow. I'd love that. Sumakay sa scooter ko. Grabe! Sumakay. I took her around Manila. The most in bar then this was the boom years of the stock market. She was the star of the stock market in the Philippines. Kasi kilala ng mga sikat na tao yan dahil sikat din sa stock market eh, maganda pa. Tapos Wharton graduate. Grabe. Dinala ko sa Venecia. Alam ng mga tatay niyo to, Venecia yung bar nun. Okay. This was 1999. Ano yung itsura nitong bar na to? Para lang Sa ano Glorieta namin. yan, sa gilid. Ang owner niya si Louis Y, na ano pa rin, owner of bars pa din ngayon. Dinala ko sa Venecia. Tinanggal ko yung helmet ko because I only had one helmet nakasuot sa kanya. Kilala na ako ng mga tao doon eh. Dahil taong gabi rin ako eh. Si Kim. Di pa ako kuya. Night shift ka pala. Night shift Okay. ako. Si Kim, nasa Vespa. Si Feli, suot yung helmet ko. Bang. Pinarada ko yung Vespa ko because it was the boom years of the stock market. Maraming mayaman sa Pilipinas noon. Dalawang Ferrari. Pero sa gitna, yung vintage Vespa. Lakas. Tinanggal ni Feli yung Parang helmet niya. movie. Sabi ng mga lalaki ron, it's Felicia Hong. Ako naman talaga. And she's with me. Pride! That's right! Diba? That's right. Diba? Wow. We carried on a long distance relationship. She left for London the next day. Oh. The next day. Nakahabol ako sa London in 2 weeks. We carried on a long distance relationship. After a year of being together, we got married. Kami na. Grabe naman. Paano po LDR nun? Wala pang messenger. Uy, nung panahon na yun, ang cellphone no, Nokia. Ang mga text nun di bilang. Pag sumabra ka sa letter, naubos ang memory mo. Hanggang 110 lang yata yung letters na pwede mong i-text. But I was fortunate because she worked in the stock market in London. Nasa telepono siya mong araw. Catering to clients. Free ang phone calls. So naka-alerto ako palagi doon sa Nokia ko. Pag nag-ring yan, si Feli yan, walang number, nakakapag-usap kami madalas. Because of that privilege. My God, if there's a will, This there's a was way pre-Facebook talaga. Wala pang Facebook nito eh. Wala pang social media nito. Ang email nito bago lang eh. Ano po yung tawagan nyo? Kainggit. Bebe We call each other, no? Babe. Han. Han. That are you, Han. Hi, Han. Hi, Han. Yun na. Naiinggit na ako. Mamamatay na ako sa inggit. Han. And sa Chicksters naman po natin, ano ang inyong dating tip? Ang dating tip ko sa inyo, be yourself. Be exciting and stay out of the box. Sanay na sanay ang mga nililigawan natin ng mga ordinaryong bagay. Out of the box. Kung sanay siya sa mamahaling restaurant, dali mo sa isang exotic restaurant na masarap ang pagkain, pero kakaiba. Hindi cheap ha? Iba yung cheap. Hole in the wall. Mga ganon. It doesn't have to be a hole in the wall, but it has to be different. Different. Just, Yeah. But be yourself. there you Huwag go. mo impressin kasi kailangan sustainable. In-impress mo sa date, nangutang ka para i-date mo, pag kayo na, hindi mo na afford. sustentuhan, Yeah. iwanan ka rin. And you're probably dating, going for the wrong woman who has different expectations. Ganon. Kung bilyonaryo ka, ibang usapan yan. Pero kung ordinaryong tao ka, just be yourself and stay within your means. Stay in your lane. Pag hindi ka niya gusto, because you are within your means, look for someone else. You're not meant together. Oh. Alam niyo, sa Chicks to Go Chikahan, madami pong mga nagpo-post doon, introvert daw sila. Paano naman daw yun pag nahihiya sila makipag-date? Introvert yung lalaki? Both. Like, may mga girls na mga boys. They're all, like, nahihirapan sila mag-date kasi nagkakahiyaan. Life lesson yan eh. Bagamat introvert ka, there are opportunities that you have to seize. Carpe diem, you have to seize the day. Even if you're an introvert, kailangan. Damn. I'll tell you another story. Meron akong isang kaibigan. Ay, wag na. Malalaman niya kung sino siya eh. Ano ba yan? Mag-ano na kagad eh. Ito na lang.
Huwag na, iba na lang. Ano ba? Nabibitin na pet peeve ko yan. Yung, alam mo may sasabihin, hindi, huwag na nga. Sinimulan mo na eh. Tapusin mo. May kaibigan ako. Oh. Kinuwento sa akin ng kaibigan ko. Okay. Nung college daw sila, sabi nung kaibigan niya, meron siyang best friend na babae. Tapos, araw-araw nagtatawagan. Tapos hindi siya natorpe kasi introvert yung lalaki. Hindi niya sinabi. Hanggang lumipas ang panahon, life overtook them. Nagkaroon ng pamilya pareho. And then, sa isang reunion, nung magkaibigan, sinabi ba naman ng babae dun sa kaibigan ko? Sabing gano'n, alam mo, nung college tayo, dapat sinabi mo na gusto mo ako eh. Bakit? Kasi gusto kita. Sayang. Diba? Missed opportunity. Carpe diem. There you Carpe go. diem. Seize the day. Alam niyo na. Sixers, magpatato na kayo tattoo suggestion na to para, please be reminded. Seize the day. Okay? Seize the day. It's important to seize the day. Siguro yung final lesson ni Kuya Kim sa Chicksters and Chicksadogs natin in their 20s and 30s. What's the biggest life lesson you can teach? The biggest life lesson I can teach based on my experience is if you want something, you have to pursue it. I call this the 3Ps eh. Three-piece. Parang chicken. 3-piece chicken. No, the first is, if you want something or someone, pursue it with passion. Passion. Number one. Kinakailangan, put everything you want. If you're into theater, put your soul. If you want someone, give that someone your best. Passion. And number 2, persistence. Kailangan kahit na hinindihan ka, tuloy mo lang. Persistence. A time will come when you'll get disillusioned. Diyan papasok yung pangatlong P. Prayer. Daanin mo sa dasal. Prayer. Yung pala. Daanin mo sa dasal. Pag dinaan mo sa dasal, magkakaroon ka pa ng mas marami pang energy and guidance whether to pursue or not. If the 3 P's are perfect, are correct, papasok yung pang-apat na P. Ay, meron pa pala. May bonus. Purpose. You find your purpose. So kung tayo may super amazing man, tsaka may kinabat. Hindi talaga ako ganito, Kuya. Kinabahan. Kabatang malalaman. Kabatang yung maasahan. May PPP. Oo. Passion, persistence, persistence, to find your prayer, purpose. and purpose. Ano po purpose nyo? My purpose for now is to glorify God. And I know that I'm doing it every single day, being on television as your Kuya Kim. Whenever I wake up in the morning, I always pray, and my prayer is, Lord, may I glorify you today. And that's my purpose. So a time will come when the Lord will say, go this way. And I hope I have the wisdom and the discernment to know when to shift and move on to achieve His purpose, which is to glorify Him. Buti naman hinayaan ka ni Lord na pumunta dito. At tama po yung desisyon nyo at nagka-purpose din kami dito. Pero masarap mag-guest sa dito. episode na to. Excited ako. Day off ko ngayon and I'm here because I was looking forward to guesting with you. Yay! Thank you! Ang tagal na natin pinaplano nito eh. Never na tuloy-tuloy. Yun na nga. Dahil napaka-busy natin lahat. So there's a time for everything. Ito na, nangyari na to. Yeah. Alam niyo po ba, Kuya Kim, sa Chicks to Go Chikahan page, may mga nag-post excited sila sa guesting nyo kasi nakita nila sa threads na mag-guest ka daw. Talaga? And you have a podcast. I have a podcast pala. Kung kayo po ay talagang favorite niyo itong Chicks to Go, I have a podcast that's also on Spotify. Ano ba talaga with Kuya Kim? We talk about anything under the sun. Ganito rin usapan doon, masaya lang. But you know, naka 10 episodes pa lang ako eh. But I enjoy podcasting so much. That's why I look forward to I was looking forward to guesting with you because I know this is a podcast eh. And with the podcast kasi you're able to flow. Yeah. Alam mo yan, whenever you guest in my podcast, close na tayo. Alam ko na friends na tayo. Sana ma-invite nyo kami, Kuya Kim. Ano ka, dapat talaga. Ang talent fee ko dito, kailangan mag-guest kayong dalawa sa podcast. Yun! Yay! Importante yan ha. Talaga ha? Yes, of course. Yan. And then kwentuhan ulit tayo. Yay! But I enjoy podcasting so much. But please follow my podcast, Ano Ba Talaga with Kuya Kim. If you like Chicks to Go, you like Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Oo also. naman. Woo! Thank you so much. Nag-top 1 si Kuya Kim. Kaya nga, ang galing. Daunahan niya tayo ang top 1. Ang husay. Valedictoria. Tama. Ano lang tayo? Pang consolation prize lang tayo.
But thank you so much, Kuya Kim. Salamat at binigyan nyo kami ng oras ngayon dito sa Chicks to Go, and we had so much fun. Thank you for the wonderful stories, and ang dami namin natutunan sa'yo. Pati si Pup ang dami natutunan. Oo nga. So thank you. Thank you, Chicksers. Thank Yes, you, Hershey. Thank you. Would you Thank like- you talaga. Dream come true. Ay, may request lang ako, Kuya Kim. Yes, Hershey. Kasi 'di ba, lagi kayong trending sa mga fit check nyo. Mag-fit check naman tayong tatlo ngayon. Halika, pwede. Fit check. Diba? Ano yung fit check? Turuan nyo kami ng Oo fit nga, check mo. oo. Ano turo sa akin yan si Eman? Hindi ko naman alam yan eh. So, Papa, let's do a fit check together. So, sinimulan niya. Oh, Basically, go. pinapakita niya yung Iglagin outfit niya. niya. And then, kinopya ko lang. And then, mamaya, okay to ah. Can we see? Ginawa ko. I wanna see it live. Ito, kunwari, pasample naman, Kuya Kim. Ito na yung, this is your time to shine. Tapos si Pup naman nagpapa-fit check pa rin. Dapat ang angulo ng camera mababa. Ayan, o mababa daw, mababa. Ayan, yan. Okay. Fit check with Fit Kuya check. Kim. Okay, let's go. Dapat may music. Ay, sorry, Dapat walang... ang Usay Mafia. Pasok. Oh. Yan. Ang ganda ng Chelsea boots ba yan? Wow. Oh my God! Ang ganda. Ang ganda! Oh! Yes, yes. Grabe naman! Grabe naman! Pup ka man! Yung perfect check ka rin. Gwapo ka ngayon. Tissue dito. Ngayon ko lang napansin, madami palang tats si Kuya Kim. Marami. Oo nga. Oo, Ang actually, ganda. All of my tattoos have meaning. Kuya Kim, ang dami mo. Oo nga, no, ngayon ko lang din na-realize. Nagsimula Sobrang itong dami mong tattoo journey ko. tattoos. Around 7 years ago. Matanglawin. 7 years ago Matanglawin, lang. I had to do a tattoo episode for Wangod. Oh, So pumalik ako ng Kalinga, And then, tinatuan ako ni Wangod ng ayan. May cross and But 3 sabi ko, dots. Apo Wangod, baka maglagay ka ng mga paganistic symbols dyan Can you put a cross? Okay. Nilagay niya krus. Diyan nagsimula yan. Ang galing. And then, I talked to my pastor. Sabi ko, Pastor Paolo, is it Christian to have tattoos? It depends on what you put. If you put satanic symbols, and if you put occult symbols, it's not Christian. But if you put tattoos that inspire you, then there's nothing wrong with it. So that was your first tattoo? So, yung yeah, kay this is Wang. my first tattoo, and then all the other tattoos are biblical verses that I Wow. that verse what- yan? What verse is this one? 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you. Ito naman, I can do all things through Him who gives me strength. There you go. Philippians 4:13. These are the fruit of the Spirit. Ano yan? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, Kala ko mga listahan ng Latin. noisy. In Latin. Grocery. Latin. Now, this is in Roman numerals, my anniversary, my marriage anniversary. These are all the dates of my kids' birthdays because they're important to me. So This is yun, Jesus siya. Ictus, the sign of Christ. And these are the names of my family. Wow. And then my strength is made perfect in your weakness. Grabe. Part of 2 Corinthians 12. How many tattoos do you have in total? I have plenty. I don't know. Do you lost count na? Dadami pa yan. May pero wala akong tattoo sa mga nakatagong lugar. When I put a tattoo, I want tattoos in places I can see. So I'm inspired. Kakaiba. Oo Kakaiba nga. yun. Gusto Kasi ko lang sa akin, tinatago. tinatago eh. Sino makakita niyan? Di ba? Secret. Wala. May surprise ako. Yun na. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya Kim. Thank you, guys. Wow. Thank you, amen. Amen. Thank you. Guys, don't forget to join our Facebook page, Chicks to Go Chikahan, and also follow Kuya Kim. Yun. Ano ba talaga? With Kuya Kim. Ang awkward kasi. Hirap. Bye, Chicksers!